Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang. One day ecstasy soulmates. So, iniisip ko kung single ba tong bida. Kasi parang may umaasa dito someday. Ito, chasing thrills, yung idea na ma-meet ang soulmate. Someday. So, tingnan natin kung in relationship na ba tong bida natin o single. Kasi may in relationship na hindi na masaya sa relasyon, kaya somehow nabubuhayan sila ng dugo sa topic ng soulmate. Kung feeling nila ay hindi nila soulmate ng karelasyon nila, pero kulang pa pala ng isa. Well, may dito divine masculine, yang masculine energy. Yang to, yin yang sa Chinese, pero ito masculine energy. So, ang bida pala natin ay divine masculine. So, pag sinabi mong divine masculine, pwede yung lalaking tao, pwede ring babae kung extrovert. Ang dating kasi, may nalaman siyang katotohanan. Yun ang reason kung bakit siya umalis sa karelasyon niya dati. Kaya pala single yung bida natin. Well, iniisip ko kung inabandon ba yung bida natin o siya yung nag-abandon. Pero feeling ko siya yung nag-abandon. May nalaman siyang katotohanan na hindi niya nagustuhan. Ano kaya yun?
So, may ano tayo dito, the tower. The tower, mice, at coffin. So, ano yung natuklasan niya dito? Probably natuklasan niya na toxic yung ex niya. Ang reason, maraming pwedeng reason actually. Sabihin nating masyadong cold, arrogant, conceited, or may pagka-kleptomaniac, or obsessed, nagger, tawag dito, literal na nakaka-drain ng energy. So, masama ugali. Na-stress yung bida natin dun sa ex niya. Siguro annoying. Or baka may cheating na nangyari. Pwede rin naman. So, ano bang masasay ko dito? Siguro masyadong controlling. May power struggle na nangyari, or masyadong egotistical, na parang naging lonely yung bida natin sa piling ng ex niya. Pero again, tingin ko siya yung nang iwan. Siya yung umalis. Either ginose niya, nakipag-iwalay siya, or binlock niya. Basta tingin ko siya yung umalis. Napagod na yung bida natin sa partner niya. Yun yung possible reason. Reason or truth. Kaya niya inabandon yung partner niya. Kasi may clarity dito. Yun yung mga reason or truth sa nangyari. So, alin man doon sa mga pinagsasabi ko kung bakit inabandon ng bida natin yung partner niya. Ex na pala. Ex-partner. Ngayon, punta tayo dito. Ano kayo magandang tanong? Future outcome? Kung may darating nga ba? Kasi naghihintay siya dito eh. Naghihintay siyang dumating someday. Yung true soulmate niya. So, tingnan natin kung anong pwedeng mangyari sa future.
King of Cups eh. Dulo, High Priestess. Teka, linisin ko lang yung table ko. Ayoko ng maraming deck. So, ang future outcome natin ay High Priestess. Tapos, Ace of Swords at King of Cups. Well, so, ang dating sa akin dito sa High Priestess natin, mukhang may matututunan siyang wisdom. Pero wait lang. Kasi yung High Priestess, kung ang nag-inquire o querent ay lalaki, magiging ito yung interested siya. Magiging someone na interested siya. Kung lalaki nga pala tong bida natin, no? Lalaki, pwede rin namang babae kung extrovert, pero considered pa rin masculine energy. So, kung masculine energy yung bida natin, ito yung someone na interested siya. So, ibig sabihin, may someone new na paparating. Di lang natin masabi kung yun na nga ba yung true soulmate. Whether dumating na to o darating pa lang. Pero interesado eh. Interesado yung tao. Yung bida natin dito sa High Priestess. So magta-transform tong High Priestess sa someone na interested. Yung bida natin. Kung lalaki nga. Kung masculine energy. Ngayon, may Ace of Swords tayo. So, ang dating dito sa Ace of Swords natin, may communication na maaaring mangyari. Kaya pala, dito tong King of Cups na parang naging in lababo siya. So, ganun lang dating sa akin. May communication na maaaring mangyari sa pagitan ng bida natin at yung someone na interesado siya. So again, whether dumating na to o darating pa lang, pero may someone na interested siya dito. At ayun, yung reason kung bakit naging King of Cups to, dahil magiging in love siya. So dito sa King of Cups, ang dating magiging somewhat responsible siya sa pag-deal ng kanyang emotion. Doon papasok yung maturity, pagiging wise sa pag-handle ng emotion at logic. O pwede rin namang itong someone na dumating o darating pa lang.
sa buhay ng masculine energy natin ay ang natapos niya ay may kinalaman sa science, law, arts, or kung di man literally ganon, ay yung field ng work niya or sabihin nating passion ng magiging interesado yung masculine energy natin ay sabihin natin may kinalaman sa creativity tulad nito. Pagiging YouTuber kasi nagpo-produce kami dito. Nag-create kami ng sarili naming idea, sariling content, sariling imagination. So, ganun. Anything na may kinalaman sa creativity, pwede rin. Yun yung mga sinabi ko, pwedeng yun yung field na tinapos nung crush niya or interesado yung crush niya doon sa mga pinagsasabi ko na work. Ano ba? Anyways, 16 minutes pala to. Punta na tayo dito sa clue. Ito yung possible partner ng Sagittarius sa reading natin. Partner. Single nga pala to, no? Single reading. Crush na lang. Whether dumating na to o darating pa lang. Ito yung possible crush. Or someone na magiging interested ang Sagittarius, Aquarius, Capricorn, Gemini. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Gemini, Capricorn ulit. Pwede ring Aquarius to. Taurus. So, may iba pa tayong clue. Same instruction. Kung hindi man tumama sa inyo tong clue, di baka tumama dun sa person nyo kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. May tato. So, may someone na may tato. Brown eyes. O baka contact lens. Square ang shape ng face. So, ang tatamaan nito ay Sagittarius, crush niya. Or kung di nga tumama sa inyo tong reading, di baka para sa kakilala nyo o idol. So, again, square face at wavy hair. So, yun yung mga clue. Dito naman, ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. So, may mga tinagong sikreto na maaaring ma-reveal sa period na to. Whether sikreto nyo to or someone else na sikreto. Pero mukhang may sisingaw na sikreto. Marireveal o lalantad. Sa period na to, either sikreto or alaala na alalang pinilit ibaon sa limot na maaaring mag-resurface ulit. Like childhood trauma. Pwede rin,
or pag flashback ng memories na ayaw nyo nang maalala, na kinalimutan na nga. Maaring ganun din ang scenario dito sa period na to. So, message tayo. Trumpet. Well, ang dating sa akin, sabihin nating feeling ng iba sa inyo ay nade-drain ang energy nila for some reason or for unknown reason. Ina-advise na gumamit ng sage. Kasi yung sage ay pwede ring pangtaboy ng mga negative energies. Pero para sa akin, mas maganda kung palo santo na lang. Kasi medyo mabigat yung energy ng sage. Kumbaga, baka hindi lang negative energy yung mataboy, kundi pati yung mga spirits. So, syempre, baka magambala sila. So, pag nagambala yan, hindi natin masabi kung anong pwede nilang gawin. Kaya, maganda kung palo santo na lang. Pero again, depende naman sa inyo yan. Kung anong preferred gamitin ng iba sa inyo. Kung sage o palo santo. Pero ako kasi palo santo ginagamit ko. Kasi may spirit tayo dito. Trumpet. O pwede rin naman tong spirit ay someone na malapit sa inyo na ina-encourage na gumamit ng sage. Kaya nga kasi wala kasing palo santo dito sa deck na to, kundi sage lang. So, depende nga sa iba sa inyo kung anong gusto nila o trip, kung sage o palo santo. Kasi magsisilbi rin tong protection o healing. Ngayon, ibang case ano pa nga ba? Wala na siguro yun yung ito kasi spirit to pag nakita ko to parang spirit, para siyang judgment sa tarot, di ba? Yung angel dun may trumpet na hawak-hawak or hinihipan tapos nabuhay yung mga patay. So pag nakita ko to para siyang spirit na may lamang mensahe. So ngayon baka yun na yun, mensahe niya ay na-encourage yung iba sa inyo na protektahan ng sarili regardless kung anong equipment o way para maprotektahan ng sarili. Pero isa na rin dun ay paggamit nga ng sage o palo santo. Or siguro pwede rin mensahe na galing sa loved ones ng iba sa inyo na na-encourage ang reconciliation or sinasabi niya na may reconciliation na maaaring mangyari sa period na to. Pero ilang minuto na to, 24 minutes na pala. So mag-end na ako dyan. Ay, ito pa pala. General advice. Bago tayo mag-end, basahin ko na lang to para mabilis. So again, general advice sa period na to. Ayan. So sabi, Lord, give us wings to soar above and ulitin ko na lang. Lord, give us wings to soar above our problems, great and small, with
strengthen faith and confidence to trust you with them all. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.